Kaya napaka-positibo ng mindset nitong Spurs para sa Game 3 mga idol. Ito yung sinabi kasi ni Coach Greg Popovich, hayaan na lang daw ang huling dalawang laban dahil hindi na raw yun maibabalik. Ngayon focus na lang sila sa Game 3 dahil mayroon pa silang malaking chance na may panalo ang series na ito. Kahit na nga naghahabol ng 0-2 itong San Antonio Spurs ay malaking tulong pa rin ang sinabi ni Greg Popovich. Parang binuran niya ang dalawang panalo ng Knicks at magfo-focus ang kanyang team para maipanalo ang susunod na dalawang laban para matay ang series na ito. Ngunit napakalaking hamon po ito para sa kanila dahil kailangan nilang maipanalo ang labang ito sa Game 3 and Game 4 sa bahay mismo ng New York Knicks. Pwede naman nilang maipanalo ang isa sa Game 3 and Game 4 para at least makapunta pa sila sa Game 5 at kung sakaling sila'y manalo doon, mayroon pang Game 6, as simple as that. Pero nakadepende talaga yon sa kung ano ang kakahitnatnan ng kanilang mga laban. Nakita nga ho itong mga players ng San Antonio na eto kasama si Wembanyama na positibo lang. Tumatawa na para bang hindi sila naghahabol mga idol. Yun po ang gustong iparating nitong si Greg Popovich sa kanyang mga manlalaro na positibo lang palagi. Nasa listahan naman ng Los Angeles Lakers itong si John Collins ng LA Clippers. Ayon sa NBA insider na si Evan Sideri, ang Los Angeles Lakers ay gustong makasama itong si Collins sa kanila dahil kanilang tinatanaw bilang premium potential target itong si Collins sa minimum contract sa summer o sa off-season. Malaking steal na to kung sakaling kanilang makakuha itong si Collins mga idol. Para sa Clippers, naging maganda ang kanyang trabaho doon. Naging flexible siya. Kung kailangan nila ng isang center para sa kanilang small ball lineup, nagagawa po yun ni Collins. Kung sakaling forward, okay naman yun. At ang mahalaga ay naging healthy itong si Collins para sa Clippers, in which para sa Utah Jazz ay hindi niya nagagawa. Isang pasabog na NBA player itong si John Collins. Kung siya'y mainit ay hindi mo siya mapipigilan sa pinta, sa looban, nakakadunk, nakakashoot sa mid-range at meron ding shooting sa 3-point line. Mapagkakatiwalaan mo din siya sa pagdepensa. Ang kanyang pagiging agresibo ay magdadala ng another level of competitiveness para sa kanila. Tandaan na malaking bagay na ang naitulong ni Marcus Smart sa kanilang depensa. Kaya ngayon ay nais po nilang makakuha ng mayroong pagkakalintulad kay Marcus Smart. Yung para bang hindi takot na umatake, hindi takot na bantayan ang sino mang mga malalaro kahit na star player man. Sa ngayon pilit na binabarat ng Clippers itong si John Collins at kung sila'y maghihiwalay, posibleng mapunta siya sa Los Angeles Lakers.